At ito na nga, mainit pa rin ang issue natin ngayon, lalo na kagabi ho, si Pangulong Duterte ay nanawagan na. Nanawagan na po siya sa taong bayan at sa lalo-lalo na po sa ating militar. Meron siyang mga katanungan na alam naman natin, ito po'y matinding katanungan sa mga AFP officials. At saka ganun din sa iba pang mga sundalo at uniform personnel. Pero bago yan, meron muna tayong mga pag-uusapan pang ibang mga topic. Ano bang pag-uusapan natin topic dyan? Ayan, pasok, Coach Oli. Ang ganda ako, gusto ko lang banggitin yung live interview, live press ko ni PRRD. Alam mo, matapang talaga to si PRRD. Hindi katulad nung magpinsan. Takot. Naka-video, may binabasa. Bakit hindi nyo itry? Kayong dalawang magpinsan, ba't nyo itry na magpa-live press con? Yung may nagtatanong na mga media na kontra. Yung mga tanong kahapon, matitindi Talagang kontra sa kanya. Alam mo, gustong-gusto ko nga yung sagot ni PRRD. Naalala ko nga dito si Jay Guibarre. Yung yung lifestyle mo. Naalala niyo yung sagot niya ron? Ang galing talaga ni PRRD sumagot. Alam mo yung tiyot, Tiha, hindi po, tiyot. Yun. Sabi, ano kaya tiyot? Pero challenge sa'yo yan. Mr. President, Mr. Speaker, hamon, kaya nyo ba live interview? Sige nga. Hindi puro kayo video, tapos tapang-tapangan kayo, pambira. Hindi nila magagawa yun, mahutal at mahutal sila dun. Matatandaan nyo yung sa flood control, yung sa Yolanda, puro yun, biglaan na interview. Anong mga pinagsasabi? Diba, baka mga talpan. Diba nagkalat siya doon, kesyo sinisisi niya yung mga unang administrasyon, kesyo hindi pa daw tapos. Ganun siya kapag medyo nauutal na at medyo na hindi na alam yung mga sasabihin kung ano-ano na lang. Pangbasura nga. Kaya siguro kadalasan, laging may script. Hindi nila kaya yung on the spot na katulad nung ginagawa ni PRRD. Na yung tiyot? Yung tiyot. At ngayon din, meron ding magandang bagong press con ba yun? Parang press briefing si BP Sara Duterte kanina. At ang lupit-lupit po nito, itong matindi yung kanya sinabi dito. Yung sabi niya dito, pamilyang Marcos kilala na pumapatay ng kalaban sa politika. Nako. Delikado. Ito, yun? Ito, ipakita natin. Muling pinaliwanag ni Vice President Sara Duterte kung bakit niya sinabi na meron na itong pinagbibili na papatay kay BBM, kay Lisa at kay Martin. Sinabi din ng pangalawang Pangulo na kilala umano ang pamilyang Marcos. Naku po, ang lupit nito. Na pumapatay ng kalaban sa politika. Abay, totoo ba ito? Narito ang balita ni Almar Porzuelo. Pasok! Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung question ng media? Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung una kong sagot? Bakit ang pinapalabas lang nila is the last, 4 words of my entire statement? Ito ang inayag ni Vice President Sara Duterte matapos mapakinggan ang mga reaksyon ng mga kaibigan at supporter ng Marcos administration kaugnay sa kanyang pahayag na mayroon ng hitman ang pangalawang Pangulo na maghihigante para sa kanya sakaling siya ipapatay. Matatandaan na sa nasabing komento ni VP Sara na bulabog ang administrasyon dahil nalagay umano sa panganib ang buong bansa. Sa isang pulong balitaan araw ng Martes, nilinaw ng Vice Presidente na hindi niya binanggit ang mga salitang assassination o murder plot, mga salitang krimen na pilit nilalagay sa mga pahayag ng kasalukuyang administrasyon na hindi naman binanggit ni VP Sara sa kanyang mga press conference. Tossing the word assassin. Pakicheck. May sinabi ba akong assassin doon? Wala. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. Dahil dito, dismayado at nahihiya si VP Sara dahil hindi naiintindihan ng administrasyon ang kanyang naratibo, lalo pat nanunood ang buong mundo. Common sense should be enough for us to understand and accept that a supposed conditional act of revenge does not constitute to an active threat. This is a plan without a flesh. Pag pinipilit mo siya na active threat siya, isipin ninyo
ang buong mundo na nanonood. Ganito ba ang kapasidad ng mga Pilipino na mag-isip? Diba? Ba't wala silang pakialam dyan? Pero ako, nahihiya ako na ganito ang kapasidad ng mga tao sa administrasyon. Malinaw anya ang kanyang pahayag na kung siya ay mamatay, yun ay dahil sinadya at may nagpapatay sa kanya, bagay na kanyang pinaghahandaan. Don't worry about my security. If they kill me, if I die, kapag pinatay ako, o kapag namatay ako, in the context of don't worry about my security. So this means pinatay ka. Diba? Kasi hindi ka naman mamamatay by heart attack in relation to your security. Diba? So, pag namatay ako, I already asked a person to take revenge against 3 individuals. So, my question now to the administration, is revenge from the grave a crime? So I had to die first. They had to kill me first. So now they can't kill me anymore unless they want to die. Binigyan din ni VP Sara na kilala ang pamilyang Marcos sa political persecution o nang uusig at nanggigipit sa oposisyon, kagaya na lamang ang pagpatay umano sa isang kilalang kritiko ng mga Marcos na binaril sa paliparan at gumawa ng mga senaryo na mayroon umanong banta sa seguridad ng bansa. Remember, they are known for political persecution. They suppress and oppress opposition. And then somebody was assassinated on the airport tarmac. Diba? They oppress and suppress, and the people were getting angry, frustrated. What did they do? They created a scenario that there is a national emergency. They set bombs to create a scenario that there is a national emergency, and then they assassinated their political enemy. So that's the playbook. Ang kasaysayan na rin anya ang magpapatunay na pinapatay ng mga Marcos ang kanilang mga kalaban. We already saw that in history. So that is my proof. Ang hindi lang po nagawa ni Benigno Aquino Jr., kaya po hindi siya naka-revenge. Nakaganti. Hindi siya nakaganti. Kasi hindi siya nagbilid. Diba? Kaya hindi nakaganti si Benigno Aquino Jr. kasi hindi siya nagbilid. But you know, Benigno Aquino Jr. is not Sara Duterte. So, ibang tao din siya. Ibang tao din ako. Yun, tugura Naku po. tayo doon lahat. Lupit. Alam mo, ito kasi ginagawang issue ito ngayon ng hindi lamang po ng Malacanang, ng Kamara, maging ang mga media. Kaya pinaliwanag po ni BP Sara Duterte dito yung anong ibig niyang sabihin at kung ito ba ay merong mali, may criminal act. Sinasabi nga niya dito, di ba, revenge, ano ba yun? Grave, ano ba yun? Yun ang sinasabi niya, di ba? Na kesyo, wala naman daw. Walang ganun na klaseng krimen. Alam mo, ang pinaka nakakatawa dito, yung, ito ang talagang tumama sa akin. Yung sinasabi niya, ginagawa niyong tanga ang mga Pilipino. Di ba? Porket hindi alam yung batas, lalo nyo pang idinidiin minsan. Kesyo yung paliwanag nyo, sabit-sabit. Alam mo, pag abogado ang tatanungin mo dyan, naku, napaka galing na sinabi ni BP Sara Duterte kasi it's like, parang pain ito dun sa mga tanga. Lalong-lalo na, syempre, yung mga tanso na, ay, grabe naman yan, threat yan, threat. Paano magte-threat ang isang patay? Di ba? Yun yung ano dito But ano sa tingin mo, Jay? Nga, di ba sinabi mo kanina yung sa attorney, may mga attorney din na tanga May mga may sumangayon dun sa Hindi na siya attorney ngayon. Ha? Attorney pa ba yun? Attorney pa yun Disbar na yun Hindi, meron pa. Meron pang isang vlogger dyan na attorney yan? na sinasang-ayunan na may threat daw yung mga sinabi ni BP Sara. Kaya nga sabi ko, hindi lahat ng attorney talaga talagang may sapat na utak. Kasi alam niyo yung isa nga yung bitag at ngayon nagpatunay na kung gaano kabobo yung mga anti-Duterte. Tingnan niyo na nabitag tuloy kayo. Ikaw, Kocholi.
Like father, like son. Yan lang ang masasabi ko dyan. Pero yung assassination, tama yan na binabanggit ni BP Sara na hindi naman daw niya binanggit yung assassination. And what can you expect kay Marcos, sa ating presidente, no? Di ba? We cannot blame the people. Yung mga taong bayan and si BP Sara na ganito ang maging sagot nila. Kasi halatado na sinungaling si Marcos, doon na lang tingnan ninyo mabuti. Wala daw armas na pumasok sa KOJC. Ikaw, kahit panatiko ka, kahit anak ka ni BBM, sasabihin mo sinungaling yung tatay mo. Kasi kitang-kita yan Sa mainstream media, napakadaming baril. And yet, I don't know kung sinungaling siya talaga or he is clueless sa nangyayari sa Pilipinas. So what can you expect doon sa video na nilabas ni Marcos? Pati nga itong pinsan niyan, balikan ko na rin lang. Andun si BP Sara sa teritoryo nila, dyan sa kamera. Anong ginawa ni Nagpalabas siya ng video na may binabasa. Nandoon na si BP Sara Sana hinarap mo, nagkaroon ka ng yagballs para pumunta ka ron at tinanong mo si BP Sara, nagkasagutan kayo, di ba? Wala, inasa mo doon sa may yung Quadcom na walang alam kung gawin kung hindi 1-minute suspension pag nasusukol. No? So, ito'y matindi. Talagang magsisinungaling sila dyan. Karakter na po yan. Kayo na fill in the blanks. Ang sinungaling ay kamag-anak ng... Ang ganda no sinabi ni PRRD kahapon. Di ba? Kayo, sundalo, kailan kayo patuloy susuporta sa adik? Alam mo, dagdagan ko yun. Kayo media, hanggang kailan kayo susuporta sa adik? Yung ibang media. Ito'y tanong ko lang kasi dapat ang pinag-uusapan natin yung tunay na issue ng bayan. Yun ang sagutin ninyo. Yung live press con ni PRRD. Di ba, apakadali. Paano maniniwala ang taong bayan doon sa video na ginawa ni BBM kung hindi niya kayang sagutin yung sinabi ni PRRD? Dapat sagutin mo yun. Napakadali naman Gusto mong gawing sinungaling si PRRD? Gusto mong ayawan siya ng taong bayan? Pa-drug test ka. Kung hindi ka guilty, apakadali O di, gagawin mo sinungaling si PRRD. Di ba? Saglit lang yung drug test Yun ay matagal nang hinihingi ng taong bayan. Tandaan po natin yung humihingi nun, yung nagtatanong nun ay hindi ordinaryong tao katulad ko, katulad namin. Yung nanghihingi nun ay dating presidente, mahal ng taong bayan. So palagay ko, hindi mo pwedeng dinededma lang yan. It's about time, sagutin mo na yan. And syempre, yung tanong niya sa mga sundalo, until when? Tanong ko na rin sa ibang mainstream media, until when? Yun. Alam mo, makikita mo dito talaga na napakatalino ni BP Sara Duterte. Kasi nabitag sila dito Nabitag sila sa statement niya na if kung papatayin siya, meron ng papatay sa... Ako nga, sabi ko nga, sa tingin ko lang sa tingin ko lang naman po ito. Sa tingin ko, parang bluff yung sinabi niyang yun na kung papatayin siya, may kinausap na siya para patayin itong Mar, o yung si Marcos, Araneta, at saka si Romualdez. Sa tingin ko kasi ngayon, ang tanong ng taong bayan, meron ba talagang threat kay BP Sara Duterte? At through this press briefing niya, nilabas niya na meron. Ano ginawa sa kanya? Tinanggal sa kanya yung sarili niya mga tauhan at ang natira ay yung nasa command mismo ng presidente. Nagsimula daw yun during ng kanyang pag-resign or after pala ng kanyang pag-resign bilang DepEd Secretary. Minaman-manan daw ang lahat ng kanyang galaw. Tama nga naman kung binabantayan siya. Yung kayang pagbabantay na yon, bantay para sa kanyang seguridad o pagbabantay yon bilang
pagbabantay na inaalam ko ano yung galawan niya. So yun ang sinabi niya na kaya meron siyang duda na merong threat sa kanya dahil tinanggal yung mga sarili niyang tao ang nilagay tao ng presidente. Ang lupit nung sinabi niyang statement na yun, ha? Ibig sabihin po, parang hindi ko naman sinasabing parang hino-hostage ang dating. Pero hindi naman hostage talaga, ha? Baka sabihin ng iba dyan eh. Ang akin lang, since hindi mo kontrolado yan nung binabatikos mo, abay pambihira. Imaginein mo, ha? Ito na lang, imaginein mo. Maglagay si Zaldico sa akin ng security. Ano sa tingin nyo mararamdaman ko? Di ba? Ganun kasimple. Ikaw, halimbawa, meron kang kaaway, di ba? Yung asawa mo. Napunta tuloy doon. May kaaway ka, kunwari, di ba? Ang maglalagay ng security mo, yung kaaway mo. Ano mararamdaman mo? Kahit ako, di rin ako mapapalagay dun kasi... Pero tsaka ito, gawain na nila yun kasi ginawa nila yan sa Davao eh. Diba? Pinagtatanggal yung mga pulis na mga tiga Davao, pinalitan ng mga pulis na mga bataan nila. So ganun din palang ginawa dito kay BP Sara. At mabalik tayo dun sa tungkol dun sa sanay ang mga Marcos sa pagpatay ng kanilang mga kalaban. Kasi kung mababalikan ho natin yung nangyari noon, katulad lang ng Plaza Miranda bombing, si Marcos din ang tinuturong noon. Si Marcos Sr. ang tinuturong mastermind noon. Diba? Tsaka marami pang iba eh. So talagang may punto naman si BP Sara na etong mga to talagang medyo sa totoo nga lang mas nakaka-alarma si Marcos eh. Dahil sila, may record sila na nagpapapatay sila ng mga katunggali nila, lalo sa According to BP Sara. According to BP Sara, hindi sa akin yan baka may, baka sumunod daw kay Banat Bay eh. Oo, mahirap na. Mas nakaka-alarma yung sa mga Marcos kasi may history sila at may record sila. Sa mga Duterte, wala naman eh. Balik natin yan doon, ha? Kasi wag natin kakalimutan, ang number 1 na oposisyon noon ay si Benigno Aquino. Yun lang, gusto ko lang sabihin. Ano nangyari sa kanya? Yun lang, gusto ko lang din sabihin. So, anong ibig sabihin nun? Yun nga lang, ang kinagandahan niyan, si BP Sara Duterte ay hindi, si Benigno Aquino ay hindi daw si BP Sara. Salamat. So, ibig sabihin nun, hindi naman hindi niya, hindi naghanda si Benigno Aquino, pero si BP Sara, mautak siya. Hindi niya papahintulutan na madali siya. Magaling eh. Di ba? Bakit? Sino ba ang papalit just in case mamatay si BP? Alam na this. Di ba? It's either yung dalawa lang. So, parehong kaalyado. Kaya, planadong-planado, planchado. Wala tayo sinasabing may plano ang Malacanang, hindi yan ang ating ibig sabihin. Pero, siya ang, alam mo yun, kaya niya nga sinasabi na pag ako namatay, meron dadali sa inyo. Yun. Kasi nga, nakakaramdam pala si BP Sara Duterte ng threat na hindi lang siya umiimik. Ngayon, dahil sa binitawan niya yun, lumabas tuloy. Nagkaroon tuloy ng diskusyon tungkol dyan na talaga naman palang merong threat etong si BP Sara. Tsaka Banat Bay, double meaning naman yun eh. Sinabi ni BP Sara na kapag ako namatay, may hahanting or may... Ano ba yung pagkasabi ni BP Sara? Papatay sa inyo, ganun. Papatay wala sila. namang pinangalanan si BP Sara dun kung sino ba yung na yun. Maaaring taong bayan ang gumanti sa kanila. Maaaring ibang mga tao. So, hindi pa rin talaga Tsaka, dun nga, bubulol ako. Doon nga natin doon natin napagtanto talaga na wala talaga hindi talaga nila alam yung batas. Kaya pala halos yung mga nangyayari ngayon dyan sa Quadcom, halos labag lahat sa batas. Kocholi? Medyo nakakalungkot lang to. Parang hindi na nakalimot. Ito problema sa mga Pilipino, nakakalimot. No? Nakalimutan natin yung history natin. Sinong dumali kay Ninoy? And yet, para lang maging relevant ulit ang dilawan ngayon, nakikitandem sa pula. Ganun na sila, ayaw na nila mainodoro eh.
So kailangan mapansin sila. So ngayon, dahil hindi nila kaya ang Duterte, nagsama-sama sila doon. Kaya, alam mo, ito nagiging problema ng Pilipino eh. Minsan, dapat matuto tayo magpatawad. Pero, wag nating kakalimutang matuto. Pinaalis natin, pinaalis nyo, yung tatay, ibinalik nyo naman yung anak. Ito ang nangyayari. Ito po hindi ko sinisisi yung mga nabudol. And yet, gusto ko lang matuto na hindi na maulit kasi parating ang eleksyon eh. Baka mamaya, hindi tayo natuto sa pagkakamali natin dahil one mistake, ang laki ng pinagsasuffer ng buong Pilipinas ngayon dahil dyan. Ayun. At siyempre, number one na tagapagtanggol ng Malacanang ay itong mga mambabatas. Umalma sila sa panggigipit ng kamera. As in lahat, halos sila ngayon medyo ganun. Parang bang synchronize yung kanilang sa media. Batikusin nyo yung statement. Kamera, batikusin nyo. Marcos, batikusin nyo. Sabay-sabay tayo, babatikusin natin yung grave threat kuno ni BP Sara Duterte. Kaya ito, naghayag na rin ng pagkadismaya ang ilang mambabatas sa nangyaring panggigipit ng kamera sa Office of the Vice President. Di na makaturungan nila ang naging direksyon umano ng in-aid of legislation na ginawa na mababang kapulungan ng Kongreso. Si Troy Gomez ang nagbabalita. Pasok! Umalma ang ilang mambabatas sa ginagawang pang-aatake ng Kamara kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos ipag-utos ng Committee on Good Governance ng Kamara na ikulong ang Chief of Staff ng pangalawang Pangulo na si Attorney Zulaika Lopez sa isang correctional facility batay sa isang contempt order. Si Lopez ay una nang na-detain sa Kamara matapos ma-cite in contempt dahil sa umano'y undue interference sa isinasagawang investigasyon ng komite sa confidential funds ng Office of the Vice President. Para kay Senador Ronald Bato de la Rosa, di makatarungan ang ginagawa ng Kamara kay Lopez. Ipinunto ni Bato na dating PNP chief na wala siyang nakikitang dahilan para ikulong si Lopez sa isang correctional facility na lugar para sa mga convicted criminal. Hindi pa man lang nagiging accused, no? Hindi pa napailan ng kaso. Kung i-treat mo parang convictado na dadalhin mo sa Women's Correctional. Women's Correctional Facilities, a place for convicted criminals. I've been the Director General of Bucor at alam ko kung anong sitwasyon dyan sa loob. Yan ay kulungan yan ng mga serving sentence, convicted felons serving sentence. Kinustyon din ng senador kung bakit kailangan dalhin sa ibang lugar si Lopez, gayong may sariling detention facility naman ang Kamara para sa mga napatawan ng contempt. Magpakuntib-kuntib kayo ng tao tapos hindi nyo kayang bantayan dyan sa inyong facility. Meron man kayong facility for contempt persons, di ba? For persons cited in contempt, you should have your own facility dyan sa Kongreso para bantayan ninyo. Bakit nyo dalhin doon? Maging mismong si Congressman Rodante Marcoleta ng Sagip Party List ay di rin sang-ayon sa ginagawa ng kanyang mga kasamahan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Marcoleta, na sa 17 taon niya sa Kongreso ay ngayon lamang siya nakasaksi ng ganitong pangyayari. Kinisyon ng batikang mambabatas at abogado kung ang kanilang ginagawang investigasyon sa opisina ng pangalawang Pangulo ay in aid of legislation nga ba o in aid of persecution. Ang tanong, ang House of Representatives po ba ang gaganap sa tungkulin ng Commission on Audit? Pagka ganun, tanggalin na po natin ang COA sapagkat sila na po ang nag-o-audit. Wala po sa tungkulin namin ang mag-audit. Binigyang diin naman ng mambabatas na kung ang layunin nga ng kanyang mga kasamahan sa Kamara ay mag-imbestiga in aid of legislation sa confidential funds, ay dapat hindi lamang ito nakatuon sa opisina ng Vice Presidente. Sinabi ni Marcoleta na bukod sa Office of the Vice President ay may kanya-kanya ring confidential funds ang iba't ibang bahagi ng gobyerno tulad ng national government agencies, government-owned and controlled corporations, local government units at maging ang Office of the President, House Speaker at iba pa. Ilang opisina ba ang merong confidential fund sa palagay nyo? May idea ba kayo? Wala pong nagtataka sa atin kung bakit ang pinipilit na isolate lang, ang pinipilit na gisain lang, Office of the Vice President. At saka yung DepEd na kung saan ay naglingkod siya
bilang secretary. Paano po yung iba? In aid of legislation po ba ito? O in aid of persecution? Kaya nyo na pong mag-conclude eh. Ang linaw po nito eh. Paalala naman ni Marcoleta sa kanyang mga kasamahan na kailanman ay di mandato ng mababang kapulungan ng Kongreso ang mag-audit. Dapat ipaubayan na lamang ito anya sa Commission on Audit o COA. Hindi po namin trabaho ang mag-audit. Yun pong audit observation memo o kaya notice of disallowance. By their very nature, ito po'y confidential. Confidential po eh. Bakit po ang House of Representatives kukunin nila po yung mga dokumento at sila mismo ang gagawa ng gawain ng COA? Ang ibig bang sabihin, gagawa po ba sila ng batas para i-abolish na po ang COA? Nanawagan naman si Senador Bongo sa mga mambabata sa Kamara na hinay-hinay lamang sa pag-cite ng contempt sa mga resource persons. Anigo, hindi na nagiging productive ang mga ginagawang investigation in aid of legislation dahil sa kanilang pananakot. Balikan sana natin ang mga House rules pagdating sa investigations in aid of legislation, lalo na po ang mga grounds for citing resource persons in contempt. Hindi po ito dapat naabuso bilang isang mambabatas at bilang mamamayang Pilipino. Nakikiusap po ako, please stop harassment. Nalulungkot din si Go sa nangyayaring harassment kay VP Sara dahil sa nadadamay ang mga ordinaryong tao. Mas makabubuti din anya kung magkasundo at magtulungan na lamang ang dalawang panig para sa paglutas sa mga problema na kinakaharap ng ating bansa. Noong panahon ni Pangulong Duterte, wala pong ganong nangyayari. Trabaho po, tutulungan po ang mga iba't ibang sangay ng gobyerno, executive at ang legislative to craft laws para sa development po ng ating mga kababayan. Importante ngayon, trabaho muna, serbisyo muna. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez Agulat, SMNI News. O yan, ang ganda po nung sinabi ni Senator Bato, contempt kayo, hindi nyo naman pala kaya bantayan. Isipin mo, kaya gusto nilang darin sa ano yan eh. Nung dinala doon sa kinontempt, tapos pumunta doon si VP Sara, gusto nilang ilipat. Ilalagay nila sa Women's Correctional. Ba isipin mo, kung ikaw ay ordinaryong Pilipino, hindi naman ito'y politiko sanay sa demanda at saka dati na itong nakukulong. Talagang ma-high blood ka dyan, sasakit ang puso mo. Ba isipin mo, wala kang kaso, dadaling ka sa Women's Correctional. Kahit sino naman, di ba? Ang palusot nila dyan ay hindi nila kayang bantayan. Delikado po dyan. Ba't kayo nagpa-contempt? Di ba? Alam mo, itong mga to, puro lang palusot to eh. Talagang iniipit lang si VP Sara. Ninervyos sila dahil nagpunta dyan si VP Sara. Wala namang nalalabag na bata si VP Sara dahil nandun naman siya sa opisina ng kanyang kapatid. Pero in the first place, tama rin yung sinabi ni VP Sara. Illegal. Illegal yung pagpapakontempt nyo kasi hindi na po ito dumadaan sa due process. O, di ba? So, ano mo yung mga excuse na hindi nyo kayang bantayan? Huwag nyo kami lokohin. Kasi ginagawa nyo tanga mga Pilipino eh. Imposibleng hindi nyo kayang bantayan. Nagpadala nga kayo ng libo-libong pulis sa KOJC tapos hindi nyo kayang bantayan dyan. May niloloko nyo taong bayan. Tapos papatayan nyo ng kuryente, kunwari nagtitipid kayo. Magkano flood control projects nyo na pondo? Bilyon po yan. Di ba? Doon pa lang eh. Naglolokohan tayo. Sabi nga nila, papatayin mo yung kuryente ng buo na yan. Paano yung mga ref niyan? Yung mga nakikita ko eh. Yung ref, matutunaw yung ice cream dyan. May mga ice cream pa daw dyan. Di umano. Yung mga pagkain dyan. So talaga bang pinapatay ang kuryente? O naglolokohan talaga tayo? O talagang sadyang sinungaling kayo sa taong bayan para ma-serve nyo yung agenda nyo naglipitin ang Duterte. No? Tapos ngayon, ang ganda rin nung sinabi ni Marcoleta, na ano ba kayo? I-abolish nyo ang COA kasi kayo na nag-o-audit eh. Etong nakakahiya. Ito ata ang Congress na talagang sobrang nakakahiya. Nagpagamit kayo kay Martin. Hindi nyo na trabaho mag-audit. Diba? Kaya nga sabi ni Marcoleta kay Castro, mag-auditor ka na lang. Diba? Nakakahiya. Isipin mo, convicted ka, ikaw ang nag-audit.
Di ba napaka-ipokrito nun? Mm. Ikaw, Jay. Mm. Doon pa lang sa hearing, ang dami ng pagkakamali doon. Kasi una-una, yung nag-contempt kay Attorney Lopez, convicted. So, doon pa lang, mali na yun. At pangalawa, paulit-ulit nga rin sinasabi ni VP Sara na bakit andyan yung convicted na yan sa hearing na yan? Dapat nakakulong yan. Dapat inaano niyo yung mga kaso niya na bilang child abuser. At pangalawa, alam nyo, may naano ko dito sa mga isyong nangyari. Hindi kaya ito yung parang panabla nila or pang display doon. Kasi nung nakaraan, di ba, uminit talaga yung umugong yung issue about sa flood control. So, di ba, pumayag na si Marcos na pag-usapan sa Senado yung about sa budget ng flood control. So, tingnan mo ngayon, biglang may ganitong issue, natabunan na naman yung about dun sa gagawing hearing sa flood control. Kasi nung nakaraan, umugong talaga yung balita about sa flood control na yan, yung 1.4 billion pesos a day, di umano. So ngayon, nang nakikita ko nga dito, parang ginawa talaga tong panakipbutas na naman ng gobyerno para hindi na naman mapansin yung issue about sa flood control. Manatbay, kamusta ka na dyan? Alam niyo, isa pang ito, pagdating sa issue po ditong COA, na ang ganda ho na sinabi ni Marcoleta dyan, napakinggan ko rin sa isang ang COA po kasi, it's an independent body. Ano po yan kaya nga ho yan kinreate is para i-audit ang bawat ahensya ng gobyerno. Independent body. Ibig sabihin, hindi dapat ito nadidiktahan. Ang ginagawa ng Kamara, tila dinidiktahan nila ang COA. To the point na hindi pa tapos, uhusgahan mo na. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ikaw, Jay, nagluluto ka, di ba? Ako na naman. Oh, magluto ka dyan. Ako, food critic. Hindi ka pa tapos. Bigla kong kinuha yung pagkain na niluluto mo. Tinikman ko. Tsaka bigla ko kagad sinabi na ang pangit ng luto mo. Oh. Hindi pa nga luto. Hindi pa tapos. Sasabihin mo na kagad, pangit ang luto. Anong tawag sa'yo? Di ba? Doon nga, hindi pa tapos yung nagkakaroon pa ng ng pag-uusap, investigasyon na ginagawa ang COA and OBP. Tapos biglang papasok na kayo sa eksena at sasabihin nyo, merong katiwalian, may ganito, may ganyan. Sandali, hindi nyo trabaho yan. Hindi ho trabaho ng mga congressman yan. COA kayo ng COA. Yung sarili nyong budget, di nyo makuha. Di ba? Yung sarili nyo ang budget, hindi nyo mailabas sa taong bayan. Magkano lang yun? Sabi nga ni BP Sara kanina Kung ikukurap, 150, magkano lang yun? Milyon? Yun talagang nakaalat na. At binigay sa kanila yun, pinapaliwanag. Ito kasi paulit-ulit to Laging may nagtatanong bakit nagastos yun ng 11 days lang. Again, kailangan po kasing gastusin bago matapos ang taon. Okay? Ngayon, yung paggastos na yun, hindi ibig sabihin ang sakop lang nun ay 11 days. Kasi di ba yung sinasabi nila, 11 days lang, ito naubos. Hindi wag ko kayong tanga. Nagrenta ng mga safe house. Yung rental nun, binayaran. Pero, ang sakop po nun, hindi 11 days lang na rental. So, ganyan kasi baluktutin ng mga tangang congressman. Tapos, i-feed nila yan sa tao para magmukhang, ay, tingnan nyo, inubos ng pera ng Office of the Vice President. The mere fact, ang dami yung sabit dito. Number one, hindi kayo dapat ang gumagawa niyan. Kaya nga independent body ang COA. Pangalawa, bakit nyo dinidiscuss ang isang confidential? Saan kayo nakakita ng confidential na dinidiscuss? Di ba? Hindi ho dinidiscuss yan. Pangatlo, bakit Office of the Vice President lang? Doon pa lang sabit na kayo. Alam nyo ba, sabi nga ni Pangulong Duterte kagabi, ang number one pagdating sa confidential funds ay ang Speaker of the House at ang Office of the President. Bakit wala silang audit? Bakit hindi pinag-uusapan yan? Ba't wala rin naglalakas loob, no? Wala kasi hawak nila. Kaya nga, ang sinabi ni Pangulong Duterte, wala na. Wala na talaga tayong pag-asa. Kasi hawak na nila ang House,
hawak na nila ang Malacanang, kahit nga sa wala nang makuhang mustisya. Kaya nga ang sabi niya, itanong natin sa mga sundalo. Yun po ang at dahil diyan, ngayon, pinag-uusapan ngayon ng mga ilang mga media at saka ng ilang mga pinklawan at tanso vlogger na may sedition daw, inciting to sedition ang sinabi ni PRRD. Paulit-ulit naman po sinasabi ni PRRD, ayaw niya ng kudeta, ayaw niya ng revolusyon, tatanungin lang daw niya ang mga sundalo, hanggang kailan kayo magsisilbi sa adik na presidente? Tanong lang naman niya yun. May sumagot nga doon, may pilosopo. Paano ko sinabi nilang 6 years? O di palakpakan. Yun lang. Yun lang sabi ni Pangulong Duterte. Kung sinabi niyang, 4 more years, o di palakpakan. Masama ho bang magtanong ngayon? Dito sa SMNI bawal. Kaya yung dalawa na contempt. Di ba? Si Ka Eric, tsaka si Ay, nagtanong lang, no? Yun po ang ginawa ni Pangulong Duterte. Tinanong lang naman niya yung mga sundalo kung hanggang kailan kayo magsisilbi sa baluktot na gobyernong ito. Yun din yung inaabangan ng ibang mga netizen Kung kailan daw din mapag-uusapan yung about dun sa dating napag-usapan nila Ka Eric at Doc Lorraine Badoy. Yung about the di umanong 500 billion pesos na pondo ni Martin Romualdez, no? Tinatanong mo ba ngayon yun? Hanggang ngayon nga, inaabangan pa. Tinanong po sa mga congressman, tinanong po ni Jay. Tinatanong ko kung kailan. Kung kailan nyo rin ba pag-uusapan yun. Patawag ka rin Patatanong, bakit mo doon tinatanong? Bawal kasi magtanong sa kanila Hindi tanggalin ni right med. Bawal magtanong pala di ba, coach? Pero, ito sa akin hayaan na natin. Kasi magtatanong lang naman si PRRD. Di ba? Wala namang masama magtanong. Lahat po tayo pwede magtanong. Tatanungin niya hanggang kailan. Pero sana sa mainstream media, hindi yun yung kalkalin natin. Hindi yun yung dyan tayo magtagal sa issue ni PRRD. Kasi naiintindihan nyo naman yung sinasabi ni PRRD. Huwag naman kayo magtanga-tangahan. Ang issue dito, unang tanong sa mainstream media, hanggang kailan kayo susuporta sa adik? Di ba? Yun yung tanong din ni PRRD. Pero siguro tayo, as ordinary citizen, hayaan na natin sila. Mag-usap sa sundalo, bahala na sila dyan. Kanila na yan. Siguro tayo, dapat, ang magandang tanong, Marcos, kailan ka magpapadrag test? Kasi nga, sinabi na ni PRRD kayong dalawa ni Lagdameo, hindi ako nagsabi niya inulit ko lang, parot ako Inuulit ko lang yung sinabi ni PRRD, huwag kayong magagalit sa akin. Pero pasinungalingan nyo. Kahit anong explanation nyo, hindi maniniwala ang tao and we cannot blame them kung tatawagin kayong sinungaling. Kaya nga, solusyon dyan, drug test lang po. Diba? Yun ang issue. Doon tayo pumunta and let the people, yung mga nasa posisyon, magtanong. Sila na ang bahala dyan sa AFP magtanong. It's up to them. Iba sa atin. Ayan. May mga nagtatanong din dito, totoo ba na tinanggal na ng security details ni BP? Yung pong binabanggit na security details niya, kung maaalala nyo, noon po yung nag-resign siya bilang DepEd Secretary. Tinanggal ho yung kanya mga sariling security details at pinalitan po, yung sinasabing pinalitan ng mga tao ni Marbil at tao ng Office of the President. Ibig sabihin, kontrolado. Lahat daw ng galaw, galing na po ito kay BP, lahat daw ng galaw niya ay kontrolado nitong Office of the President. Yun po ang kaganapan ngayon. Kaya nga ang sinasabi ng iba, talagang delikado yan. Yan ang sinasabi nila iba. Pero tinanong pa nga siya kung papayag siya kasi BP, kung may threat ka, papayag ka ba dagdagan? Sabi niya, no. Dadagdagan, galing din naman sa kanila. So, yun yung sinasabi po. Pero may tanong ako dyan. Pwede bang tanggalin or si BP Sara na mismo yung magdesisyon na tanggalin yung mga security niya?
Kasi delikado talaga sa kanya yun. Eh, kay BP Sara mo itanong, huwag sa akin. Hindi. Pero, Mamarkuleta pero may, lang. Kuleta, kaya, ikaw ba yan? Pero may kakayanan. Kaya si BP Sara na gano'n. Siguro pwede naman yun, di ba? Ewan ko, kaya lang kasi parte ito na nasa batas po ito eh. So, ewan ko lang kung pwede siguro takasan yan, di ba? So, yung mga mautak talaga. napapanood sa pelikula, tinatakasan. Utak talaga din, may utak din pala kahit papaano si Marcos, no? Gawa ng ganda ng pagkaka-setup niya doon. Tinanggal niya yung mga malapit kay BP Sara na security. Pinalitan niya ng mga galing sa kanya. Pero balita ko lang naman. Ano ko na nga chismis? Balita ko, ayoko na nga. O sige na. Sige na. pero ito,